Sa iba pang ulat, nilalagnat ng dumating kanina ang umano'y pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles sa bail hearing nito sa Sandigan Bayan 3rd Division. Dahil dito, pinayagan ng korte na bumalik si Napoles sa kanyang piitan. Bagamat wala si Napoles, itinuloy pa rin ng Sandigan Bayan ang bail hearing nito. Narito ang detalye sa ulat ni Rema Peñaflor. Nilagnat ang businesswoman at tinaguri ang pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles nang tumungo ito sa kanyang bail hearing sa 3rd Division ng Sandigan Bayan kaninang umaga. Nang obserbahan ng doktor ng Sandigan Bayan si Napoles, nasa 37.73 Celsius ang kanyang temperatura at nasa 140/80 ang blood pressure nito. Pinayagan ng korte na kaagad bumalik si Napoles sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Ayon sa abogado nito, Martes pa lang ay nilalagnat na si Napoles dahil hindi pa siya nasasanay sa kanyang bagong detention center. Maliit at mainit daw kasi ang detention cell ni Napoles. Mahirap, hanggang ngayon hindi pa siya adjusted, kaya nga nilalagnat. Meron naman doktor, di ba? Kasama yung doktor diyan, tsaka nurse. So, tsaka may gamot naman siya, naayos naman. Samantala, kahit wala si Napoles, ipinagpatuloy pa rin ng Sandigan Bayan ang kanyang bail hearing. Kanina muling iniharap sa korte ang isa sa direktor ng Department of Budget and Management na si Carmencita Delantar. Inilahad niya ang proseso kung paano napupunta ang pera mula sa SARO o sa Special Allotment Release Order ng mga mambabatas sa mga NGO, kabilang na ang mga hinahawakan ni Napoles. Kabilang sa proseso ang pagbeberipika sa benepisyaryo ng isang proyekto. Kung hindi mapapatunayang tunay ang mga benepisyaryo, hindi maaprubahan ang mga SARO. Ayon pa rito, bagamat binibigyan ng 15 araw ang pagproseso ng SARO, minsan na inailalabas nila ito sa isang araw lang. Kadalasan pa sa computer nila chinecheck ang mga benepisyaryo na makukuha ng SARO. Hindi rin kailangan pangalanan ang mga individual na kabilang sa mga scholarship o medical program. Wala naman umano nakitang pangalan ni Napoles sa mga SARO. Isa rin si Senador Juan Ponce Enrile sa mga senador na pinagmulan ng mga SARO pinag-aralan ng korte kanina. Ang 3rd Division na pinamumunuan ni na Presiding Justice Amparo Cabotahitang at Associate Justices Samuel Martires at Alex Quiros ang siyang humahawak din sa kasong graft at plunder laban kay Senador Enrile. Kailangan natin ding tulungan yung mga senador sa depensa nila, kaya sinasabi ni Justice. Kasi siyempre pag na-absuelto yung mga government officials, absuelto rin yung mga private individuals kasi hindi ka naman pwedeng makipag-conspire sa sarili mo. Itutuloy ang bail hearing kay Napoles sa susunod na Biyernes, August 8. Ito po ang inyong kaibigan, Rema Peñaflor, para sa Newsite.